Resito Bacolcol, ang direktor ng FIVOS. Director, good morning po. Good morning, sir. Yes, good morning sir and ma'am. Good morning din sa mga nakikinig po sa inyo. Kailan po, anong oras nagsimula itong explosive eruption ng Mount Canlaon? Nagkaroon po tayo ng explosive eruption at 5. It started at 5:51 a.m. and ongoing pa rin until now. And yung plume height po umabot ng 4,000 kilometers. So this is comparable to the December 9 eruption also. Almost the same yung plume height, yung taas umabot din ng 4 kilometers last December 9. Ayon, so 4 kilometers, hindi 4,000 kilometers. 4,000 meters. 4,000 meters. Okay. Yes, Opo. 4 kilometers. Anong ibig sabihin nun? Di ba nagkaroon na po siya ng explosive eruption, Rector? So ibig sabihin, from alert level 3, bigla na lang naging alert level 4? No, maintain pa rin natin yung alert level 3 kasi when we raised alert level 3 last December 9, it's the same yung plume height pareho lang din naman, and so right now maintain pa rin natin yung alert level 3. Opo. Director, pag sinabi po ng explosive eruption, kasi tayo pag sinabi, pumutok yung bulkan, ang naiisip kagad natin yung may usok, may lava. Ano po ang makikita sa ngayon? Wala po tayong lava. Hindi po to, wala po siyang labang nilalabas. Ang nilalabas lamang ay yung abo. And may kasamang steam. And nagkaroon po din tayo ng pyroclastic density current. Ito yung pinaghalo-halong abo, bato, and gases na bumababa sa dalisdis ng bulkan. Anong kasunod nun? Kasunod nito is, again, titingnan natin, may tatlo naman tayong scenarios. Ang first scenario natin ay, kasi wala pa namang lavang lumalabas, so ang unang scenario natin, mabagal na pag-akyat ng magma na umaagos lamang ang lava mula sa kanyang bunganga. So if this happens, this would probably take several months, katulad ng nangyari sa Mayon Volcano, na it took 6 months bago natapos. Yung pangalawang scenario natin would be yung mabilis na pag-akyat ng magma o di kay nababarahan ang conduit nito. Actually, ito yung nangyari dito ay nabarahan ng conduit kasi for the past few days halos wala tayong earthquakes. 2 days ago, 2 earthquakes lamang, and mababa din yung sulfur dioxide natin. So ibig sabihin nabarahan yung conduit ng bulkan. And nagkaroon ng overpressurization kaya po sumabog. So kapag ito yung magiging scenario natin, second scenario, na mas malakas pa dito kaysa nangyari ngayon. And if this happens, we may raise the alert level from alert level 3 to alert level 4. And yung pangatlong scenario, hihinto or titigil ang paggalaw ng magma pansamantala, and babagal or mawawala yung activity. So if this happens, we may lower the alert level from 3 to 2. But right now, maintain pa rin po natin yung alert level 3. So yung explosive eruption, Director, for how long will it last? Di ba nagsimula kaninang 5:51 ika mo? Tuloy-tuloy po yan hanggang kailan? Yung kanina, yung onset lang yung medyo malakas. Pero right now, medyo bumabagal na. Pero tuloy-tuloy pa rin. O sa mga hanggang kailan na ganyan siya? Hindi natin masasabi. Titingnan pa rin natin. But we're constantly monitoring Canlaon Volcano. Opo. So ngayon po, dumadagundong po ba siya? Yes, meron po siyang infrasound. May signal nung nagkaroon po ng explosion kanina, dumadagundong po. Can you imagine yung mga residente doon na malapit, ang kaba nila, no? Correct. Pero doon sa apektadong area, cleared naman na yon, Director. Kumbaga sa sobrang tagal na nitong pag-aalburuto, cleared na siya by this time, I suppose. Yes po, wala na po tayo. Yung permanent danger zone natin sa Canlaon Volcano is only 4 kilometers. And after the December 9 eruption, we recommended na i-extend to 6 kilometers. So yung mga tao ngayon, nakatira inside the 6-kilometer danger zone ay wala na po. Opo, saan po siya? Evacuation areas na po. Saan po papunta pag nakikita mo yung, kasi depende yan minsan sa hangin, diba? Parang sa taal. Ito saan papunta yung nilalabas ng bunganga ng bulkan? So towards
the south, yung pyroclastic density current is towards the south. Which means occidental or oriental? May mga part na papuntang occidental and meron din sa may La Castellana. Occidental pa, sa occidental pa rin po 'yon, no, sa La That's Castellana. right. So ang affected are the towns of La Castellana and city of La Carlota, Bago, La Carlota, La Bago. Yes po. kasali din. Tapos sa oriental, ano naman yung apektado? Canlaon City. Canlaon City. O, yun, Director, partner. meron po ba siyang ibinubuga na malalaking mga bato? Well, most likely may kasama yung mga bato. Pero ang nakikita po natin ngayon yung mga abo. Pero most likely may kasama yan. Opo. Kasi yung nagkaroon tayo ng pyroclastic density current, pinaghalo-halong bato and abo yan and gases. Opo. Kumbaga yun yung nasa tuktok, partner. Tapos pag naluwa na yun, saka nalalabas yung magma. Oo. Ganun ba, Yung Director? lava, pero Yung lava. Pero- Ano ba kaiba ng so far, magma at lava nga?